Welcome to Intensify 2026. We are celebrating the champion of all champions. And that is our Lord Jesus Christ. His words has life. Kung ang salita ng ating Panginoon ay may authority, then binaback-upan ng kanyang gawa. Ang kanyang gawa ang ebidensyang Diyos siya. May tatapat pa ba kay Jesus? Wala pong katapat si Jesus. Kaya hindi pwedeng tao lang si Jesus. Diyos siya. Please welcome Reverend Fati Santiago Mendoza of Live Giver Manila. Jesus. Thank you, G. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pagkabilang ko po ng tatlo, I want you to shout, 3 times. Sabihin nyo, Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Pinakamalakas. Amen. Pinakamalakas na sigaw na magagawa mo. Amen. Pinakamalakas na sigaw na nagawa mo, sa tanang ng buhay mo. Amen. Yayanigin natin ang impyerno. Hello? Yayanigin natin ang galaw ng kalaban, ng kaaway sa ating buhay. I want you to shout, at the count of 3, at the top of your lungs. Sabihin mo, Jesus! Okay? 3 times. 1, 2, 3. Jesus! Come on, pinakamalakas na palakpak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy to be praised, God. You are worthy to be praised. Come on, open your mouths. Karababasik karabahate. Come on, worship Jesus. Worship Jesus. Kabababasiya rabahate. We worship you. You deserve the praise. You deserve the honor. Bababasik karabahate. Oh Lord, thank you, Lord. Lord, thank you for this momentous event. You have gathered us in this place, God, because you have an agenda to all of us. You have an assignment, Lord God. May assignment ka, Panginoon. Nakalagay ito sa kalendaryo mo. At ang assignment mo, Panginoon, ay ang bawat isa sa amin ay lumaya. Ang assignment mo, Panginoon, Lord God, ngayon, sa iyong kalendaryo, Lord God, ay ma-intensify. I believe that is a prophetic word. Ma-intensify sa amin, Panginoon, ang presensya mo. Na ma-intensify ang pag-ibig namin sa iyo. Madaming tinatawag ka na Lord sa kanilang mga bibig lang. Pero ang kanilang mga puso ay malayo sa iyo. And so today, Lord, salamat because i-intensify mo ang aming revelation sa iyo. Nang kami ay gumaling, nang kami ay lumaya. I declare that many here, Lord God, their lives, Lord God, sicknesses will be healed. At i-intensify mo, Panginoon, Lord God, ang iyong presensya sa buhay namin, that we're gonna release the presence of God in this dark world, Lord God, after this conference. That yung pagkakagamit mo sa amin, Lord God, as a church, as a family, Lord, as an individual, will be intensified as well. Thank you for this Jesus-centered church. That this church, Lord God, wants to glorify you more than anything else. That for them, you are first. For them, Lord God, you are superior. For them, Lord God, ang mundo, nothing compared to you. That they put loving you first. And Lord God, tulungan mo po kami. May gawin ka sa amin. Lord, sinasaway namin ang galaw ng kalaban.
And even ang mga distractions, ang demonyo ang gagawin, i-distract kami. But we rebuke it in Jesus' name. For the next 1 hour or more, Lord God, I pray that you talk to us. Meet us where we are. May gagawin po kayo sa amin. Thank you, Lord. Hora basik karabahande. Thank you, Jesus. We love you. We worship you. In Jesus' name, everybody say, Amen. Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Tingnan mo sa mata. Eye to eye. Okay, wag nose to nose, ha? Okay. Sabi mo, hindi pa tapos si Lord. Amen. Thank you, G. High five mo katabi mo. High five mo. Thank you. Yung likod mo, nasa likod. Sabi mo, may gagawin sa'yo si Lord. Thank you, Lord. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. May I request everyone, okay, that for the next 1 hour, okay, for the next 1 hour, okay, is to really sit at the feet of Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede ba umupo ka muna sa paanan ni Jesus? Okay, do not be Martha. Alam ko, ang daming yung cares, ang daming yung pan dapat gawin. But do not be Martha, be Mary this afternoon. Amen. Sit at the feet of Jesus. Before I start, I want to honor po ang inyong mga pastors at leaders. Sino po rito bless sa kanilang mga pastors at leaders? Amen. You know, first time ko po nakakita ng mga pastor na sumasayaw. Nagtutula, umaarte. Wow. First time ko nakakita ng mga pastor na servant. Amen. Nakakatuwa po. Palakpakan po natin ang ating mga pastors. I want to start with Bishop Lauros Mien Sr. Amen. Ang inyong head pastor. Palakpakan po natin. Bishop, we honor you. We honor your heart for the Lord. Kitang-kita ko po yung heart ninyo through your songs. No, through your songs, ang inyong mga, ang mga kanta po natin ang mga kinakanta natin, yun ang nagsasalita ng laman ng puso natin. Tama po ba? Kaya po ewan ko lang kung ano laman ng playlist ninyo, baka until now, worldly pa rin. Kung ano po ang inyong kinakanta, yan ang laman ng puso ninyo. And I'm so amazed na may church na ang kinakanta po ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, binabanner po si Jesus, at nag-e-express ng napakatinding devotion sa ating Panginoon. And that reflects po your leadership, Bishop Laura. Palakpakan po natin ang inyong bishop. Amen. And of course, ang sinasabi nga nila, behind a great man is a great woman. Amen. And Bishop, napaka-bless mo, hindi lang dahil may maganda kang asawa. Pero nararamdaman ko talaga anointed Amen. Si Pastor Ruby, palakpakan po natin. Thank you so much. We honor what you do. We honor your life. Thank you po for your dedication. And of course, ang ating punong abala na kumanta pa. Okay? Amen. Si Brother Ron Mien, palakpakan natin. Ilalabas mo ba itong mga kanta na to? Kasi papakanta ko sa church. Nabitin nga ako. Kantahin natin mamaya sa altar call. Amen, palakpakan po natin si Lord. Woo! And of course, the speakers, mga ginamit ni Lord, sino po ang blessed na bliss? Kayo po ay apoy na apoy, inaapoy sa inyong mga speakers. Amen. Si Pastor Arnel, thank you so much. Pastor, palakpakan po natin. And of course, Pastor Sofia, Pastor Joseph, and of course, Bishop Lauro. And I pray and I declare na lahat ng nirelease po ninyo today, 10 times po babalik sa inyo. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. And of course, the leadership of your church. Taas ang kamay ng mga pastors, mga leaders ng church,
Amen. Taas ang kamay. Papalakpakan po natin ang inyong mga butihing mga pastor na langit ang makakapagsabi ng inyong commitment. No? Only eternity can tell. No, how, grateful, no, and appreciative po si Jesus sa inyong ginagawa. Amen. And of course, the Church of Jesus Christ, the Risen Lord. Amen. Kayo po, no, taas ang kamay ng members ng church na ito. You are so blessed. I tell you, you are so blessed. Come on, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you for having me. What a privilege to witness how you worship, to witness your heart, no, and your service for the Lord. And today, para tayo nag-usap sa mga kanta nyo. Amen. Today, I want to share about, was praying to God, Lord, buti binigyan ako ng freedom to speak. No, kung ano nililid sa akin ng Panginoon. And today, I want to share about, the revelation of Christ. No, na yung revelasyon natin kung sino si Kristo will lead to our reverent devotion. Amen. Sabihin nyo nga, reverent devotion. And so, I want you to open your Bibles in John 12, at babasahin po natin, no, starting verse 1, no, because ito po yung gustong i-release ni Lord na anointing pa sa inyo, no, at gustong i-intensify, I believe, ni Lord sa inyo. Okay? And I want to tell you, once na meron po kayo nito, thank you, Lord. You're the most powerful. You're the most powerful, human being on earth. Huh? Yeah. Because I tell you, you don't know the power, no, behind someone who has a revelation of who Jesus is. Hindi ko po alam kung kilala nyo si Jesus. Baka may mga ilan sa inyo na nasa simbahan dahil ang nanay nyo ay nasa simbahan. Ang tatay nyo ay nasa simbahan. Baka kayo po ay nasa simbahan dahil natutuwa kayo sa inyong mga pastor. I want to tell you po, importante na kaya kayo nasa simbahan ay dahil hindi nyo lang naintindihan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa inyo ng revelasyon kung sino si Jesus. Hello? I pray, katulad po ni Peter, pero hindi po si Peter ang pag-uusapan natin. I pray katulad ni Peter, na nung nagtanong si Jesus, ano sinasabi nila pantukol sa akin? At ang sabi ng mga disciples, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si, si Elijah, si John the Baptist. Katulad lang ng mga ibang propeta. Okay. So, yun ang tingin ng tao. Kayo, ano tingin nyo sa akin? Alam mo, sabi ni Peter, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. And sabi ni Jesus sa kanya, wow! Sabi niya, Simon, hindi yan galing sa'yo. Nireveal yan sa'yo ng aking Ama sa langit. At dahil dyan, papalitan ko ang pangalan mo from Simon to Peter. At itatayo ko, kasi ang pangalan na Peter ay rock. Sabi niya, itatayo ko ang simbahan ko sa'yo, na bato. At hindi kailanman matatalo ng demonyo o ng trangkahan ng impyerno ang simbahan na itatayo ko. Hello? Hello? Yeah, I want to tell you, there is power when you have this revelation of who Jesus is. Amen. And so today, I want to share about a story in the Bible na grabe yung revelation niya kung sino ang Panginoon that led to her reverent devotion. And so in John 12, sabi po rito, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus died, whom Jesus has raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him.
Then Mary took about a pint of pure nard, an inexpensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." Pag kinumpute mo, ang mahal niyang perfume na yan, pang isang taong sweldo na. Ang mahal pa naman ng gas ngayon. Hello? And so he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. So leave her alone, sabi ni Jesus. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Palakpakan po natin ang kwento na ito. Sino pa excited sa gagawin ng Panginoon sa atin? Amitin mo ang katabi mo kung buhay pa. And so, gusto ko po kayong lahat dalhin sa Bethany. Kasi yun po ang lugar kung saan nangyari po itong kwento na ito. And ito pong pangyayari na ito ay 6 days before the Passover. 6 days bago ipako ang ating Panginoong Hesukristo. 6 na araw bago magbago ang buong mundo. So si Jesus po dito, sa binasa po natin sa text, ay wala po sa templo. Wala po siya sa gitna ng crowd. Nasa bahay po siya ng mga kaibigan niya na matalik, na si Mary, si Martha, at si Lazarus. Ito pong tatlong magkakapatid na ito ay hindi ordinaryo na pamilya sa puso ni Jesus. Kasi po sila po, o yung tahanan nila plus sila, ang pinupuntahan ni Jesus pag pagod na siya. At may mga times po, alam niyo po, kalaro po niya, si Lazarus. They're so close. Tanong mo nga sa katabi mo, nagsasaya ka pa ba? Dapat magsaya ka naman, huwag naman masyadong seryoso. Naglalaro ka pa ba? Okay. Amen. And so, yan po ang sitwasyon. So, alam niyo po, dito po sa binasa natin, iba po ang atmosphere. Why? Tanong mo sa akin, bakit? Kasi ilang linggo bago nito, namatay si Lazarus. Patay si Lazarus. At 4 na araw po si Lazarus sa loob ng libingan. Sabi mo nga, 4 na araw. Nangangamoy na po yung bangkay niya sa tomb. Si Jesus Christ, alam po natin yung storya, na late po siya pero inintensyon niyang malate. Kasi ito po yung huling-huling milagro niya na pasabog para ipakilala talaga kung sino siya. At yon ang maglilid para talagang magalit ang mga Sadducees, ang high priest, ang mga Pharisees, at itulak na siya na mamatay sa krus. So sabihin mo nga, ito yung panghuli. Huli na kanyang milagro at pinakamatindi. Kasi si Lazarus nangangamoy na nasa tomb, patay na, wala ng pag-asa to, tapos na. So nung dumating si Jesus, wala na, nailibing na. And so ano nangyari? Nung dumating siya, si Martha, si Mary, pumunta sa kanya, sabi niya, Jesus, kung hindi ka lang na-late, mabubuhay sana si Lazarus. Bakit ka naman late? Hello? And so, pinuntahan nila yung tomb. And si Jesus, he wept. Pinakamalakas na, alam mo yun, naiyak ni Jesus. He really wept. Humagulgol. Pagkatapos siya humagulgol,
no, tumayo siya at ito pong sinabi niya, no, sabi niya, Lazarus, come out. Lazarus, labas. Para may photo po ako dyan. Meron akong photo, no. Diba? Lazarus, labas. At lumabas nga si Lazarus. Hello? Ganyan po makapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya magandang i-banner po talaga siya sa ating buhay. Thank you. Palakpakan nga muna natin si Lord. Do I have a photo? Can we show the photo? Amen. Ngayon po, ganito po isipin mo. Ikaw si Mary, kapatid ni Lazarus. And so, yung binabasa ko po kanina na sila ay nagdi-dinner, imaginein mo, hindi ka lang nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig ng sermon niya. Nakita mo, nagdi-dinner kayo, nakita mo sa sarili mong pamilya na totoo siya. Nakita mo sa sarili mong sakit, masakit po mawalan ng mahal sa buhay. Tama po ba? Nakita mo sa sarili mo sakit na si Jesus Christ, pambihira, pinagaling yung sakit na yun sa pamamagitan ng binuhay yung iyong kapatid. Nakita mo, hindi ka lang nakikinig ng kanyang matinding sermon, no? Pero ikaw, alam mo na yung kasama mo sa hapagkainan ay Diyos. Hindi lang tao, pero Diyos. At na-witness mo yun sa buhay mo. Na-witness mo yun right before your very eyes. At yung Jesus o Diyos na tumawag sa patay mong kapatid palabas ng libingan, nakaupo sa hapagkainan mo. Hello? Iba yun. Sabi mo sa katabi mo, iba yun. Diba, tinitigyan mo si Jesus, totoo, umakain, may iba kang revelasyon. You had a revelation of who Jesus is. Kilala ni Jesus, ni Mary si Jesus. Actually, the same woman, Mary of Bethany, ang pag nagpipreach si Jesus, nakaupo po siya sa paanan ni Jesus. Kilala na niya, meron siya may tinatanim na ang Panginoon sa kanya. Alam na niya kung sino talaga si Jesus. Pero yung exclamation point pa ni Lord sa iyo kung sino talaga si Jesus, iba yun. Yung talagang sure ka na hindi lang siya tao, Diyos siya. Siya yung matagal na naming hinihintay. Siya yung Messiah na tinuturo ng Old Testament. At hindi ako makapaniwala na Diyos na galing sa langit bumaba sa lupa para, ito na nga, ipakilala ang ama niya sa langit sa amin. At hindi niya pa alam, of course, talaga yung big picture. Pero namangha po si Mary na sandali lang, Diyos ito. At may nangyari po kay Mary na hindi na po niya napigilan. Kasi bago po tayo magpatuloy, may tanong po muna ako sa inyo. Pwede ba bang sagutin ang tanong na ito? Kasi may nangyari kay Mary, hindi niya na mapigilan eh. Pero gusto ko munang tanungin sa inyo, when was the last time you worshiped like nothing else mattered? Kailan ang huling, araw, oras, meron ka bang naaalala sa buhay mo na nag-worship ka na talagang wala kang pakialam sa katabi mo? Wala ka nang pakialam sa problema mo. Gusto mo lang itaas siya sa buhay mo. When was the last time that you worship like that? Or when was the last time you gave something that actually scared you? Kailan na may time ba sa point, o may point ba sa buhay mo na nagbigay ka na ikaw mismo natakot dun sa binigay mo? Na napakalaki, napaka-extravagant, at alam mo na deserve yun ng ating Panginoon. May kausap pa po ba ako rito?
Hello? Pangatlo, when was the last time you surrendered something na mahal mo, pero binitawan mo kasi sinabi niyang bitawan mo, at dahil nasa harapan mo siya at alam mo kung sino siya. Alam niyo kung nahihirapan po kayong sagutin yan, hindi po yan discipline problem. Revelation problem po yan. Kasi sinasabi mo sa sarili mo, bakit hindi ko naabot yan tinatanong mo, pastora? Bakit ganun? Ba't sila kaya nilang ibigay lahat? Bakit ako? Hindi ko mabigay lahat sa aking Panginoon. You know what? That's a revelation problem. Kasi ganito po, kapag malinaw sa'yo kung sino si Jesus, hindi ka na pinipilit mag-worship. Hindi ka na pinipilit sumunod. Hindi ka na pinipilit maglingkod. Hindi ka na pinipilit magbigay. Hindi ka na pinipilit mag-surrender. Kusang bumubuhos ang buhay mo. Alam ko may calling ako eh. Pero siguro next year na lang. Kasi, alam mo yun, nahihiya ako. Parang feeling ko, I'm not enough. Sandali. Revelation problem po yan. Kasi kaya ka hindi makapaglingkod ng todo-todo. Baka hindi mo pakilala ang ating Panginoon. Ang dami po nakilala si Jesus bilang tagapagligtas nila. Pero hindi siya kilala bilang worthy. Kaya may mga ilan, may kaligtasan nga, pero walang surrender. Na pwedeng mag-lead na, I tell you po, baka mawala yung kaligtasan. May attendance, sino rito may attendance, pero wala kang buhos, walang buhos sa buhay mo. May love ka, pero wala kang takot, wala kang reverence sa Kanya. Nga pala, iba po ang love at iba ang reverence. Iba ang love, no? Iba ang fear. Kaya sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Importante po na hindi mo lang love, kasi pwedeng love mo nanay mo, pero wala kang takot, wala kang reverence. Kaya sabi ng nanay mo, umuwi ka na maaga, hindi ka sumusunod, pero mahal mo yung nanay mo. Hello? Ang daming mahal si Jesus, pero walang reverence sa Kanya. And I want to tell you, ito po ang standard ng Bible. Ang standard ng Bible ay yung reverence natin kay Jesus. Hindi lang yung love kay Jesus, pero reverence natin kay Jesus. I want to tell you, grabe po ang blessing nito. Pero hindi natin gagawin ito dahil sa blessing. Pero alam niyo po, ang dami niyo po nami-miss dahil wala po tayong reverence sa Panginoon. At kaya wala tayong reverence sa Panginoon dahil hindi natin kilala kung sino siya. Wala tayong revelation kung sino siya. Do you know that a revelation of Jesus will lead to a reverent devotion to Him? What is reverent devotion? Reverent devotion means a life poured out to Jesus with nothing held back because you have seen who He truly is. Ang reverent devotion ay ang buhay na binuhos mo lahat, wala ka nang tinira. Naku, wala akong kausap. Ang ganda ng Tagalog, ang reverent devotion ay buhay na binubuhos kay Jesus na walang tinatago, walang tinitira dahil nakita mo kung sino siya. That is Mark 12:30. That is Mark 12:30. The greatest commandment, sabi dyan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is reverent devotion.
Yan po ay reverent devotion. Yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Eh kung buo, may natira pa ba dun? Hello? Alam nyo, kaya po parang may kulang sa buhay ninyo kasi hindi nyo binibigay lahat. Ano sabi ng Bible? Sige, wag mong ibigay ang buhay mo. You will lose it. Pero pag binigay mo kay Lord ng todo-todo, you will have it. You will save your life if you will give it all to Jesus. O hindi ako yung anak ko, wag naman yung pera, ay, wag naman to, yung karir ko, wag naman Lord, at may matira ako. Ay sandali, you will lose all those. Pero pag binigay mo lahat, I tell you, masisave mo karir mo. I tell you, masisave mo pamilya mo. And as a matter of fact, alam nyo, kausapin nyo ang inyong pamilya na, guys, una si Lord ha, ba't naman paano kami? Yun na nga mahal ko kayo masyado, kaya uunahin ko si Lord. Dahil mahal ko ang pamilya ko, mahal ko kayo, uunahin ko si Lord. Kasi pag una si Lord, safe kayo. Matthew 6:33, seek first. Dapat una si Lord. And all these things shall be added unto you. Yung pangalawa, yung pangatlo, yung pang-apat, 5, 6, safe lahat yan. Lahat yan idadagdag sa'yo. Pero gusto mo mawala rin, pati 2, 3, 4, 5. Eh di gawin mong pang-10 si Lord. Hello? Kung katabi mo asawa mo, sabi mo, honey, pasensya ka na. Una si Lord. Pangalawa ka lang. Naku, wala akong kausap. Bahala kayo. Hello, sabihin mo nga, karir. Pasensya na. Una si Lord. Pangatlo ka lang. Hello? Hindi tayo half-hearted Christians. Kaya magugulat ka, ang daming Christians. So, pasensya na po, akala nila nasa langit sila. Pero wala silang sa langit. Bakit? Una asawa eh. Una karir eh. We need to love Jesus with all our heart, mind, soul, and strength. Come on, palakpakan po natin si Lord. And if you want to talk about blessings, this is the mother of blessings. But we are not loving Him because of blessings. But let's talk about blessings. This is the mother of miracles. Seek first the kingdom of God at lahat yan susunod sa'yo. Lahat yan madadagdag sa'yo. Taas ang kamay na gusto pagpalain ng Panginoon. Pero sinasabi mo, ang sabi nga nung kanta kanina, ganda nung kanta, sabi, kantahin na lang natin mamaya, no? Hindi ko na-memorize. Pero Lord, Ikaw yung mahalaga sa akin. Ikaw yung treasure ko. Walang mahalaga sa akin kundi Ikaw. Kasi sa totoo lang si Jesus naman talaga author ng blessing eh. Pera, ay nako po, sa Kanya galing lahat yan. Nako, wala akong kausap, bahala kayo dyan. Kung ako sa inyo, kung talagang matalino kayo, unahin nyo at mahalin nyo na buong puso ang ating Panginoon. Come on, palakpakan po natin si Lord. This event is make or break. Ano ba talaga? Hindi na ito hindi yung nanay ko. No. Hindi ko tinatanong kung anong faith ng nanay mo o anong commitment ng nanay mo. At tinatanong ko, anong commitment mo? This is make or break. Si Jesus ba talaga ang number 1 sa buhay mo? And that will change everything. Wala na po akong oras. Tingnan po natin sa text, 3 bagay po. When we have this reverent devotion, ano pong mangyayari? And ano ba ang reverent devotion? 3 bagay and then I'm done. And naniniwala po ako na as we look to Jesus, there will be healings, there will be deliverance in this place, and anointing and empowerment to do more. Amen. 3 bagay po. First is this. Number 1, reverent devotion. What is reverent devotion? Taas ang kamay ng gusto nito. Na makita niya sarili niya, na magkaroon siya ng reverence.
Diba? Love ng buong puso, mind, strength. Number 1. Ano ba yan? Ano ibig sabihin niya? Reverent devotion is poured out. Look at this ha. Tingnan po natin ang ginawa ni Mary. Hallelujah. Then Mary took about a pint of pure nard. And so, anong nangyari po is this. So, iba yung tingin ni Mary. Hahapunan sila. Pero iba yung tingin niya kay Jesus. Na hindi niya na mapigilan. Na kinuha na niya yung pinaghandaan niyang pure nard. No? Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Sino dito gusto, pag may pumasok sa bahay mo, sasabihin, parang ang bango ng bahay mo. Pag may pumasok sa church ninyo ng Jesus Risen Lord, ang sabihin, parang ang bango ng church mo. Ay, hindi dahil sa housekeeping. Hindi. May something, hindi dahil spray ng Lysol yan. Tasa kami ng gusto niyan. Nung pumasok ka sa school mo, sabi ng mga classmate mo, may something sa'yo, parang ang bango-bango mo. Pero alam mo yung hindi mabango na dahil lang meron kang nilagay or in-apply. Pumasok ka sa office mo, pagkatapos ng anniversary, ang sabi ng office mo, parang umiba ka, parang bumango ka. Tapos kamay na ang buhay niya, bumango. Kasi parang ang lagi tinitestify sa'yo, parang ang baho ng buhay mo. Ang pangit naman nun, no? Ang ginawa po ni Mary is this. Kinuha niya yung pabango niya, pure nard. Labas po natin yung picture ng pure nard. Kasi itong pure nard po ay hindi po ordinaryong pabango. Galing pa ito sa malayong lugar. No? Okay? India/Nepal. Basta napakahabang, malayong lugar. Imported, rare, mahal. At sa panahon po nila, ang ganitong pabango ay hindi po ginagamit araw-araw. As a matter of fact, kung gagamitin mo sa isang okasyon, manghihinayang ka pa sa mahal. Actually, para po ito sa dowry. Kung ikakasal ka, pwede yan na iregalo sa'yo kung babae ka nung mapapangasawa mo at ng pamilya niya. Mapapawa, wow, pure nard. O pwede rin sa burial ng mahal mo sa buhay. Or ganito, future security. Kasi nung panahon nila, walang insurance, wala ring bangko. Keeping a pure nard, pag nawalan ka ng pera, pwede mong ibenta. Iniipon po yung ganyang perfume for wealth. Ibig sabihin, hindi lang po yan pabango. Ipon niya yan. Future niya. Plan B niya, anuman ang mangyari sa buhay niya. Pwede niyang ibenta, gamitin bilang dowry, i-reserve sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. At ang value po niyan ay 1 taong sahod. Ano bang sahod mo? 100,000 or what? Sabi mo nga, sana all. Taas pa ng gas ngayon, okay, sana all, no? Amen. Pero 1 taong sahod, 1 taong pagod. Imagine mo, 1 taong ka nagtatrabaho, nagpupuyat ka, nagtitiis ka, tapos iniipon mo yung pansweldo mo. Tapos sa isang sandali, ibubuhos mo lahat, walang matitira, ibibigay mo. Hello? At hindi lang niya yan. I tell you, hindi lang niya yan nilabas. Tapos ang ginawa niya, kuha ako ng konti, pahid ko sa paa mo. Hindi po, binuhos niya lahat. Generate ko. Wow. You know what? I cried when I generated that. Thank you, AI. But I cried. Binuhos po ni Mary lahat sa paanan ni Jesus. Ano naiisip ko when I cried? Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Sabi ko, tinitipid kita. Yang paa na, balik po natin dun sa paa. Yang paa na yan.
Yang paa na yan, sabi ko, ay paa ng hindi ordinaryong tao. Paa yan ng Diyos na lalakad sa Kalbaryo para mamatay para sa aming mga kasalanan. Hindi yan basta-bastang paa. And I tell you, binuhos niya lahat. Walang konti muna, Lord, papahid ko sa'yo. Hindi, ay, Lord, may reservation. Konti lang, mahal nito, Lord, eh. Pambihirap, binuhos niya ang lahat. At pagkatapos po niyan, is this, nung binuhos niya lahat, ginawa pa niya yung mas shocking. Sabihin mo nga, ano? Sabihin mo nga, ano? Na para masyashock ka kasi shocking nga. Okay. Alam niyo, ginawa niya, hinubad niya yung takip ng ulo niya. Takip ng ulo niya. Tapos, yung buhok po niya, pinahid niya sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po sa kultura po noon, ang buhok ng babae, honor yan, dignity, kaya tinatago, modesty. Diba? I-reveal mo lang yan sa loob ng bahay mo kasama ng asawa mo. Hindi yan basta-basta pinapakita sa publiko. And so, ibig sabihin ganito, hindi lang pabango ang binuhos ni Mary, no, hindi lang niya binuhos yung future niya o yung security niya, sinuko niya pati dignidad niya. Wala nang tinatago. Yung pagkatao niya, sabi niya, sa'yo, Panginoon. Kasi pwede mong ibigay yung pera mo, pero sabi mo, Lord, pero itong part ng buhay ko, okay naman to. Hindi ko to masusuko. Si Mary po, sinuko niya lahat. Panlabas, pati panloob. Ang tanong ko sa'yo, anong pabango mo? Ano ang buhok mo? Ang pabango yung kaya mong ibigay at minsan nga hindi mo pa kayang ibigay. Pero pinapabigay ng Panginoon sa'yo. Ano ang buhok mo? Ang buhok is yung kung sino ka na wala kang tinatago. Ang pabango yung pagbibigay mo ng oras, resources, security. Ang buhay, yung image mo, binibigay mo kay Lord. Yung pride, yung tingin sa'yo ng tao na, Lord, wala na akong pakialam sa tingin ng tao, deserve mo yung worship ko na to. Kahit sabihin pa nila na babaliw ako, Lord, nakakabaliw ka talaga, Lord. Pambihira ang pag-ibig mo. Hello? Pwede ka magbigay ng pabango, pero nakatago pa rin ang buhok. Hindi ka pa rin surrendered. Reverent devotion is not just giving something valuable. It is releasing who you are without hiding. Wala na akong tinatago. Hello? Kaya matindi, pag may reverent devotion, dahil nga nakita mo kung sino siya, wala nang pagkukompute at wala nang pretension. Wala nang pagkukunwari. Kaya huwag mo sasabihin sa akin, hindi kasi ako expressive. Lord, alam mo naman, hindi naman ako pinalaking ganito. No. It's not personality. It's revelation. The problem is not your personality. The problem is your revelation about who Jesus is. Kasi si David nga may revelation, ay, pambihira, grabe, sumayaw. Hari yan, ha? Ikaw kasi hindi naman ako pinalaki. Oo, pero pag umating ka ng BTS, grabe ka sumigaw. Hello? Reverent devotion is responding exactly to the level of the revelation that you have. Kaya ibibigay mo yung pabango mo, tapos pati yung buhok mo. Lord, buhos na to, wala nang ititira. Anong problema? Kaya wala kang breakthrough kasi may tinitira ka pa. Sabi mo nga sa katabi mo, ibigay mo na. Ibigay mo na. Kaya alam niyo, tingin mabuti sa akin na pwedeng sabihin ko, hindi ako katulad, diba, ni Pastor Rona, alam mo yung passion. No, ang problema hindi passion, ang problema revelation.
At kapag nakita mo kung sino si Jesus, wala nang option mag-hold back. Biruin mo, habang nag-iipon ang iba para sa future, si Mary, binubuhos ang future niya sa paanan ng Panginoon. Taas ang kamay ng gusto niyan. Ang reverent devotion, ibibigay niya ang lahat. Number 2, wala na po akong oras. Reverent devotion exposes. Sa parehong kwarto po, may 2 puso. Una, si Mary na nagbubuhos. Pangalawa, si Judas po na nagko-compute. Ang sabi ni Judas, habang ginagawa ni Mary, ginagawa niya kay Jesus, sabi ni Judas, bakit hindi na lang ibenta? Ang mahal niyan, dapat binigay na lang sa mahihirap. Nag-compute siya, pang 1 taong sweldo yan Hello? Mukhang tama, mukhang praktikal, mukhang concern siya, pero kung hindi mo alam ang context, sa totoo lang, iisipin mo mature siya. Pero ang sabi ng Bible, hindi daw niya yan sinabi dahil concern siya sa mahihirap, sinabi daw niya yon dahil magnanakaw siya. Na pumupuslit siya sa treasury ni Jesus. Kasi siya ang treasurer Pumupuslit siya. Hello? Kapag nagbibigay ka, tingin mabuti sa akin, may ma-expose. Kapag nagbubuhos ka kay Jesus, may ma-expose. Na ang sasabihin, grabe naman, OA. Tithes? Nagbibigay ka ng tithes? Isipin mo din ang taas ng gas ngayon. Practical na lang tayo ngayon. Hello? Hindi lahat ng mukhang wisdom galing sa malinis na puso. At dito po nagiging uncomfortable kasi ang worship ni Mary nilantad ang puso ni Judas. Naku, wala akong kausap. Hindi po natin ito napapansin. Sa totoo lang mag-agree kayo. Kapag may taong totoong nag-worship, hindi lang si God ang nagre-respond. Pati yung paligid niya nalalantad. Ano ba, lalagpas ka na ba sa langit? Parang linggo-linggo, mag-break ka naman. Puro church, pahinga mo na lang yan. Alam mo, kapag may taong nagbubuhos, lalabas ang diba? Lalabas ang criticism Persecution. Sino rito nakikriticize ka? O kaya lumalabas yung insecurity, pride, control ng tao sa paligid mo na pinapanood yung reverent devotion mo sa Panginoon. Kapag surrendered ka masyado, may taong hindi matutuwa. Sino rito yung may mga taong hindi natutuwa sa kanya? Hindi dahil mali ka, dahil masyado kang surrendered, pero dahil tinatamaan yung loob nila at naiinggit sila, bakit ikaw surrendered, ako hindi ko masurrender? At maging honest tayo, hindi lang po ito tungkol kay Judas sa Bible, may Judas po sa paligid mo. Mga boses na nagsasabing, ang OA mo naman, hindi ba pwedeng balanced? Mas may productive ka pang magagawa dyan. Sayang, ano yung ginagawa mo? Sayang ang buhay mo, sayang ang future mo. Sana inipon mo na lang. Tights ka dyan, sana ipunin mo na lang para sa future ng anak mo. Kapatid, hindi lahat ng practical, spiritual. Wala na po akong oras. Hello? Pero alam mo, ang pinakamalakas na Judas sa buhay mo, hindi tao sa labas, ikaw mismo. Yung boses sa loob mo na ang sinasabi, teka lang, ba't hindi naman kailangan sobra. Okay na yan. Diba? May limit din naman dapat. Dapat nagpapahinga rin ako. Parang matalino. Pero nagre-resist
ng pagbuhos. Rebuke mo yang Judas sa puso mo. So ito ang diagnosis. Kapag ang devotion ng iba ay nakakairita sa'yo, may tinatago ka sa puso mo na ayaw mong i-let go. Kapag ang generosity ng iba nakaka-offend sa'yo, baka may hawak kang hindi mo mabitawan. Kapag ang surrender ng iba ay pinagtatawanan mo, baka ikaw ang takot sumunod. Kapatid, ibuhos mo na kasi deserve ni Jesus. Kapatid, ibigay mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi kasi Judas. Uy, ako rin, lalo, hindi ako si Judas. Hello? Ang problema, hindi yung devotion nila. Ang problema, yung resistance mo. Ang problema, yung unsurrendered life mo. Kaya alam mo yun, pwede ka palang, ang lapit-lapit mo kay Jesus, pero ang layo-layo ng puso mo sa Kanya. Si Judas, ang lapit-lapit niya kay Jesus at na-witness niya lahat ng miracles. Pero ang layo ni Judas sa Kanya. At to the point na pinili niya ang pera over sa Kanyang Mesiyas. Kaya I tell you po, hindi sapat ang attendance, hindi sapat ang exposure, hindi sapat ang proximity. Malapit ako, lagi ako nasa church. No! Ang tinitignan ng Panginoon ay puso mo. Ano ang laman ng puso mo? Pag may pagkakataon ka ng magbuhos, ibubuhos mo ba? Kasi kung kilala mo talaga si Jesus, hindi ka magko-compute. Kasi yung paa na yan ay paa ng Diyos na naging tao para sa ating mga kasalanan at namatay para sa ating kasalanan. At ang paa na yan, I tell you, lahat luluhod sa paa na yan. Takot ang demonyo sa paa na yan. At kung alam mo lang, wala nang mas champion pa sa ating Panginoong Heso Kristo. Kapag kilala mo si Jesus, nawawala yung pagkakalculate. Pag kilala mo si Jesus, nawawala ang pretension. Number 3 and the last, ito na yon. Sabi mo nga, ito na yon. Give me 10 more minutes. Taas sa kamay na gusto pa. Thank you, Jesus. 10 more minutes. Number 3. Ano yung number 1? Reverent devotion. Is poured out. Wow, thank you. Nakikinig to, mga to. I release the Mary anointing in Jesus' name. Number 2, reverent devotion. And number 3, reverent devotion, I tell you, is protected and used by God. I can preach about Joshua who conquered almost 31 kings. I can preach about Moses na naghati ng dagat. And you know what? Who performed mighty miracles. Or Elijah or Elisha. But I tell you, ang inyong mighty exploits sa Panginoon ay hindi nangangahulog ang love nyo si Lord. At ang magliligtas sa inyo ay hindi yung mighty exploits nyo. Pero lahat yan counted. Expression yan ng love nyo kay Lord. Kaya namin sa Biblia, napapansin nyo, nagpalayas, nagpagaling, pero hindi kilala ni Lord. Taas ang kamay ng gusto niya na lahat na ginawa mo, tas hindi ka kilala ni Lord. Kasi hindi lang kamay mo ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, puso mo. You can do mighty exploits. Pwede ang dami mong followers, ang galing mo ma-preach. Pero, hindi una si Lord sa buhay mo. I wanna tell you, look at this. That Jesus, highlighted this act. At sabi niya, itong act na to ang pinaka-dominant sa lahat.
Itong act na ito na yon. Hindi ba yung kay Elijah, o yung kay Elisha, o yung kay Joshua? Dali. Akala mo ordinaryong akto, hindi po to ordinaryong act sa harapan ng Diyos. This is an extraordinary act. That's why, tuloy po natin, sabi ni Jesus, nung nagko-compute na si Judas, sabi niya, OA naman. Ang mahal niya, sana binigay mo na sa mahihirap. Sabi ni Jesus, leave her alone. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Hello? Tapos na po, third point. Sabi mo nga, patapos na. Sabi mo, kumapit ka. Sabi niya, leave her alone. Hindi kinurek ni Jesus si Mary, ha? Pansinin niyo, hindi niya sinabing, Mary, oo nga naman, tama si Judas. Huwag mo na yung ibuho sa akin. Bigay na nga lang natin sa ministry natin. Itago nyo na lang. Para pag namatay ako, may funds kayo. Hindi po niya kinurek si Mary, kinurek po niya si Judas. Dalawa lang, sabi niya, leave her alone. Prinotektahan ni Jesus si Mary. At ito ang linya na kailangan mo tandaan, ha? Nire-reveal ng reverent devotion ang convenience Christianity. Yung convenience Christianity na nagsasabing, gandito lang ako, basta comfortable. Hindi sinabi ni Jesus, salamat Mary, pero medyo sobra ka na. Hindi sinabi ni Jesus na may point si Judas, balance ka lang dapat, ha? O kaya, next time, wag naman ganong intense. No. Sabi niya, leave her alone. Ibig sabihin, hindi kinorek ni Jesus ang buhos. Kinorek niya yung pumipigil sa buhos. Alam niyo, pag nagbubuhos ka, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Ipagtatanggol ka ng Diyos sa harapan nila. Kaya sinasabi ng Psalms, you have prepared, a table, a feast for me in the presence of my enemies. Hindi mo kailangan i-justify sa tao bakit mahal na mahal mo si Jesus. Hindi mo kailangan i-defend. Bakit ganun ka magbigay? Si Jesus mismo tatayo para sa'yo at marirealize nila sandali lang, ito pala talaga ang daan papuntang buhay. Ito pala talaga ang susi ng kapangyarihan, ng kasaganahan, ng pagpapala. Isang araw, mapapahiya sila. And I want to tell you, itataas ka ng Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga nagbubuhos sa Kanya. Pero hindi lang yun, Hindi lang pinoprotektahan. Pero gagamitin yung reverence mo ng Panginoon. Ito po mas malalim pa. Dahil wala na akong oras. I'll go to John 12:7. Sabi niya, leave her alone. Leave her alone. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Na hindi pa nila maintindihan, burial? Alam na natin ngayon ang storya. Hindi alam ni Mary yung buong picture. Hindi niya alam yung buong picture ng ginagawa niya. Basta ang alam niya, deserve ni Jesus yon. Hindi niya alam ang buong detalye. Hindi niya alam ang mangyayari sa krus. Hindi niya alam ang timeline. Pero ginawa niya yung tama na dapat niyang ginawa at ginamit ng Diyos yung act niya para sa mas malaking layunin na hindi maintindihan ni Mary. Hindi niya alam, ginagamit na siya para i-anoint ang paa ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Dahil ang act na gagawin ni Jesus
na mamamatay siya sa krus ang magliligtas sa buong mundo. Biruin mo, part ka nung history na yon. Biruin mo, ikaw yung ginamit para mag-anoint. Kapantay po ito ng three kings na nung sinilang si Jesus, nagbigay ng myrrh, frankincense, and ano no? Yeah, and gold. Hindi niya alam, part siya ng malupit na kasaysayan. You know, ang reverent devotion mo kay Lord will place you in an alignment with heaven even when you don't have full understanding of it. Hindi kailangang i-explain sa'yo. Ang kailangan lang full obedience mo. Pero magugulat ka, parte ka ng kasaysayan na magbabago ng buong mundo. Taasan kami ng gustong gamitin ka ni Lord. Kaya hindi mo alam na, ay grabe, nung nag-surrender ako, ito pala yun. Gagamitin pala ako ni Lord. Parte ka ng malaking plano ng Diyos. Kaya po alam niyo po, may mga bagay sa buhay mo ngayon na hindi mo pa naiintindihan, pero alam mong may sinasabi si Lord, sige lang ibuhos mo. Sige lang ibigay mo. Sige lang bitawan mo. I tell you, magugulat ka. Wow, parte pala ako ng malaking plano ng Diyos. At di kailangang maintindihan mo. Hinihingi ni Lord, hindi ka sinusukat ni Lord sa level of understanding mo. Sinusukat ka ni Lord sa level of obedience mo. 2008, nung binigay ko yung buhay ko kay Lord, sige Lord, bibigay ko yung buhay ko sa'yo. Ang laki ng potential ko sa mundo. Pwede akong maging magaling na director. Ina-awardan ako nung college. Best in ganito, best in ganyan. Pero I'll tell you, sabi ko, Lord, bigay ko yung buhay ko sa'yo. Yun pala, hindi ko alam. Gagamitin ako ng Panginoon para sa madaming kabataan, particularly sa generation ko. Hindi kailangan maintindihan. Ang kailangan lang sumunod. At madaming nanay ngayon na susunod. Madaming tatay ngayon na susunod. Madaming business people, young professionals ngayon na susunod. Ang akala ni Mary, nagbibigay lang siya ng pabango. Pero ang totoo, ina-anoint niya yung hari ng mga hari. Ina-anoint niya yung sakripisyo na gagawin ni Jesus sa krus. Ina-anoint niya ang tagapagligtas ng mundo na mamamatay para sa Kanya at para sa atin. At ngayon, libo-libong nakalipas na, pero pinag-uusapan pa rin natin ang kwento niya. Ang ending ni Jesus, sabi niya, I wanna call the worship team, I'm done. Ang ending is this, sabi niya, wherever this gospel is preached, what she has done will also be told. Walang title ha, walang platform, walang posisyon. Pero dahil may revelation siya, at nag-express siya, at nag-exhibit siya ng reverent devotion, ginamit siya ng Diyos ng matindi para maging bahagi ng eternal story ng ating Panginoon. Hallelujah. You know what? Tingin mabuti sa akin. Yung revelation mo kay Jesus, yan ang magliligtas sa'yo. Kapatid, tingin mabuti. This, you know, accepting Jesus is more than going to the altar. Lord, I accept you. No. For you to be able to accept Jesus, you must have a revelation of who Jesus is. At kapag may revelation ka kung sino si Jesus, malalaman mo yan sa pagbuhos mo. Meaning ganito, ang Christianity, hindi nanghihingi si Lord ng half-hearted na puso sa Christianity. Kung gusto mo talaga maligtas, I tell you, put your faith in Jesus, but that will result to your wholehearted devotion to Him. Kaya ang daming tao, kala nila ligtas sila, pero hindi sila ligtas. Kaya ang daming tao, akala nila okay na to, pero hindi. Kasi hindi sila nagbuhos. Hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay dahil sa gawa mo. No. Ang kaligtasan
dahil sa revelation mo kung sino si Jesus. Tinanggap mo si Jesus, naintindihan mo kung sino siya. Na-amaze ka, God. Diyos 100%, naging tao 100% para mamatay sa akin. Oh! Dahil dyan tinatanggap kita, Jesus. That's the key to be saved. At ang totoo, only, as I tell you, nagpakita na si Lord ng picture. Give me a picture of someone who accepts Jesus. This is the picture. Magbubuhos siya. Hindi siya entitled. Ay, namatay si Jesus para sa akin. Okay, dapat lang. No. Hindi siya entitled. Grateful. Lord, ito lang meron ko. Alam mo, sa totoo lang, Lord, itong pure nard na to, maliit pa. Maliit pa. Compare sa napakalaki na pangalan na meron ka. Wala pa to, Lord. Deserve mo mas matindi dito. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. And I tell you, mga nagbibigay kay Lord, hindi pwedeng hindi babalikan ng Diyos. Kung akala mo na nagbigay ka, nawalan ka, I wanna tell you, yung hindi nagbibigay, ang mas nawawalan. Yung hindi nagbubuhos, ang nauubos. Sino rito ayaw maubusan? Sino rito ayaw maubusan? Pambihira, tumataas na ang gas, pero ikaw pinagpapala. Hello? Pandemic, kami po pandemic, natayo yung building. Paano nangyari yon? Pag nagbubuhos tayo, hindi tayo mauubos. Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw ba si Mary na handang magbuhos ng lahat kahit walang kasiguruduhan? Pero dahil pinapantay mo lang itong act mo sa kung sino yung binibigyan mo. Alam mo kung sino yung binibigyan mo O ikaw si Judas na lagi nagko-compute at laging nagdadahilan. Sabi ng Bible, do not quench the Holy Spirit. Sa worship pa lang, sinasabi na sa'yo, magtaas ka ng kamay mo. Kasi hindi ko naman deserve yung ganyan. Ano ka, guard? Hindi kasi ko, mayaman ako Ha? Mayaman ka? Dami ko po nakitang milyonaryo, bilyonaryo. Ay, pambihira. Lumuluhod sa Diyos. Nagsalita po ako sa tawag dito, fellowship ng mga milyonaryo, bilyonaryo. Tapos, inorient ako, mga milyonaryo, bilyonaryo yan okay po, sige po. Natataka ko, bakit akong kinuha na preacher? So, pagpasok ko, sabi ko, nasan yung mga milyonaryo, bilyonaryo? Kasi nakikita ko, lumuluhod, tapos umiiyak, tapos nagtatangs. Sabi ng mga bilyonaryo, karabasi. Sabi ko, nasa yung mga milyonaryo? Yan sila, nakaluhod. Nagsusurrender. Kaya sila milyonaryo. Kaya sila bilyonaryo. Hindi porke yumaman ka na, hindi ka na magtataas ng kamay. Ibigay mo yung deserve ng lumikha sa'yo. Ibigay mo yung deserve ng namatay para sa'yo. Kung siya hindi nag-hold back, bakit ka mag-hold back? And alam nyo ba, in Revelation 5:12, anong sinasabi ng langit? Tanong mo sa akin kung ano. Ito sinasabi ng langit Revelation 5:12, sabi, Worthy is the Lamb who was slain. Yan po sinisigaw ng langit. Yan po maririnig mo sa langit. Worthy is the Lamb who was slain. Ang tanong ko sa'yo, kung yan ang sinisigaw sa langit, anong sinisigaw natin sa lupa? Sana ma-access mo yung langit. Yan ang sinisigaw. Yan ang sinisigaw. Lord, may reverence kami sa'yo. You are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. You are worthy, Lord. You deserve it.
Kami po mag-asawa. Just last year, sabi ni Lord, nak, bigay niyo sa akin yung Fortuner niyo. Yun na lang yung last na yabang ng asawa ko. Yun na lang yung last na yabang niya dahil nag-quit siya sa kanyang pagsisiman. Alam niya, bigay niyo. Alam niyo, I tell you, until now, hindi pa po kami binabalikan ni Lord. Pero hindi po namin yung binigay. Kasi nagtatayo ng church si Lord sa Manila, binigay namin. Kami yung unang-una sumugal. Until now po, wala po akong sasakyan. Hindi ko po yung binigay dahil may balik. Binigay po namin yun dahil worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Nagsuscroll po ako sa Facebook. Ang bihira, Lord, ano to? Yung iba nandito na, nakakaingit. Nagsuscroll ka sa Facebook. Pero alam mo, sabi ko, Lord, patuloy ako magbubuhos sa'yo. Alam mo, biso ko, ang biso ko, mas lumalim kay Lord. Ang biso ko, Lord. Ngayon, ang prayer ko, Lord, there is more. Gamitin mo pa ako. Gusto ko madaming gumaling. Gusto ko, diba? Gusto ko madaming ma-deliverance, Lord. Yan ang biso ko. Ang biso ko, hindi another damit. Nakita nyo nga yung preaching ko kanina. Pareho lang kami ng damit. Wala po akong biso sa damit. Pero cute po ba ako? Sabihin nyo na rin, na-cute ako. Hello? Lord, bisyo kita. Lord, bisyo kita. But I wanna tell you, tingin mabuti sa akin, tayo yung pinakamayaman. Tayo yung pinakamayaman kung magbubuhos tayo. Why? Because He is worthy. 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 My dream. Nung nakikita ko na, you know what, ang church po namin, yung siniren, sabi namin, sige, magsisit tayo sa church na to. Kasi lumipat na kami ng church. Hindi lang po siya bukas every Sunday. Yung church po namin na yun ang balik sa amin ni Lord. Araw-araw po may pumapasok. Ang aming pong reception, magte-text, today ang pumasok 70. Today ang pumasok 75. 60 every day because ang heart namin, yung church maging home, kami mag-asawa. Home ng mga kabataan, araw-araw. Doon daw yung home nila, tumatambay mga kabataan, iba-ibang kabataan. Badalaw po kayo. Ini-invite ko sila Pastor Ron. Brother Ron, pumunta. And I wanna tell you, every day po, may pumapasok sa church. At ang heart ko po, Lord, lahat ng generation at ang next generation ang sisigaw, Holy, Holy is a Lamb that was slain. I wanna tell you, babango ang buhay mo. Amoyin mo nga yung katabi mo. Huwag mo na sabihin sa akin kung anong amoy. I wanna tell you, babango ang bahay mo. At babango ang church mo. Yung demonyo hindi kaya sa church mo. Alam niyo po, nung naintindihan ko po ito, I tell you, sa kanan ko, sa kaliwa ko, hindi po ako nagdi-deliverance. Nagmamanifest ang mga demonyo. I tell you, kasi mabango buhay mo eh. Mamaya, para may nagmamanifest po sa akin, ayan na naman, Lord. Hindi kaya ng demonyo sa presensya mo. Kasi may revelation ka kung sino si Lord eh. Ako wala akong kausap. Hindi kakayanin ang presensya ng demonyo sa buhay nyo. Aalis sila. Worthy, worthy is a Lamb who was slain. I want you to stand up right now. Let's sing that song that was sung kanina before I went up here. Thank you, Jesus. And let's just sing that song. Thank you, Jesus. Tingin mabuti sa akin. Tingin mabuti sa akin. I'll give you a pattern. What does Christianity looks like? Christianity looks like this. What Mary did. What Mary did. And the Lord wants lahat ng kalalakihan, lahat ng kababaihan. Alam mo, mga babae, taas kami ng mga babae. Sana nai-in love kayo sa ganito. Lalaking all out,
kay Lord. Mga kalalaki, dyan na po nag-iinlove ang mga kababaihan sa mga single dito. Hindi nga, ay may pera ko. O maganda rin, may pera ka ha. Amen. Tasa kami na gusto ng pera. Ayan, binibigay rin ni Lord dyan. Amen. But I wanna tell, nai-love ang mga kababaihan sa talagang pamihira. Una si Lord sa buhay nila. This is what Christianity looks like. And today, God gave you a song that came from heaven. I know that this song came from heaven. You have your pastors, this church has a revelation of who Jesus is. I wanna tell you, bakit importante ang revelation? As I end, pasensya na kayo. I really need to emphasize this. I tell you, in Matthew 16:13-20, sabi rito, no? Kunento ko na kanina, when Jesus came to the region of Caesarea, He asked His disciple, Who do people say the Son of Man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, Jeremiah, one of the prophets. But what about you? Kayo, anong nakikita niyo patungkol sa akin? At ang sagot ni Peter o ni Simon pa at the time, sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. And so, blines siya ni Jesus. Sabi niya, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. And I tell you, pinapalitan ko na pangalan mo, hindi na Simon, si Peter na. Peter means rock. And sabi niya, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. And because you have a revelation, I will give you the keys of the kingdom, that whatever you will bind on earth, lahat ng hindi mo ipipermit sa lupa, hindi rin ipipermit ng langit. At lahat ng i-release mo sa lupa, ay i-release ng langit. Taas ang kamay ng gusto niyan. Grabe ang revelation at ang reverent devotion. I tell you, hindi kakayanin ng impyerno. Kaya kung sa tingin mo natalo ka na ng impyerno, hindi ka matatalo ng impyerno. At lahat ng iko-command mo, i-release ng langit. The gates of hell won't prevail this church. Why? Nakuha niyo yung susi. And that is your reverent devotion. You have the revelation of who Jesus is. And I want to invite everyone, tingin mabuti sa akin, that we're gonna sing this sa level ng pagkakakilala nyo sa ating Panginoon. You're gonna sing this sa level ng revelation nyo kung sinong Panginoon at sa level ng deserve ni Jesus. I tell you, and as you sing this, I declare na lahat ng galaw ng Diyos, ng demonyo sa buhay ninyo as you sing this, will be dismantled in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit na dala-dala rin ng mga demonyo na yan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. As you sing this song, I tell you, the gates of hell won't prevail. Gates ng sakit, gates ng depression, gates ng anxiety, gates ng addiction, sisirain ang revelasyon nyo sa Panginoon. Sisirain yan. And today, lalaya ka. Lalaya ka as you sing this song. But do not be demon-centered. Do not be Hades-centered. Do not be impyerno-centered. You sing, you are the Christ, the Son of the living God. You are Jesus, and you are for us. You came down from heaven to earth for us. You died for us. Who can be against us? Jesus, you deserve our honor. You deserve our praise. At simula ngayon, yung buhay ko, hindi na magko-compute. Wala na akong itatago. Ibubuhos ko yung buhay ko sa'yo, kapatid. As you do this, the demons will flee in your life. I want you to close your eyes right now. As
as we sing this anointed song, this is from you, from heaven to you, galing sa inyo. And I want you to worship Jesus like never before. Sa pagkakataon na ito, as you worship, ibuhos mo yung pabango mo. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod ka. Sa pagkakataon na to, pagkabuhos mo, ipunas mo rin ang iyong buhok. I-rebuke mo yung Judas sa isip mo, luluhod, mag-worship. Hindi yan ang person. I-rebuke mo. Give your all to the Lord. And I tell you, something will happen in the spiritual realm.